Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante, sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin for today, dahil sa calamity na inabot natin, apektado sa maraming areas ng bansa this last Wednesday dahil dun sa bagyong Karina, may mga mungkahi na iurong yung opening of classes this July 29. Kasi maraming mga areas ang still apektado pa at maraming mga schools ngayon, public schools, ang ginagamit sa evacuation areas. Pero ang sabi ng ating DepEd Secretary, just today, na-relay sa aming Regional Director, tuloy yung ating opening of classes this Monday, July 29. Maliban dun sa ibang areas, ibang city o ibang division na hindi pa fully recovered. Yan yung update natin. Sa mga nagtatanong kung tuloy ba yung ating opening of classes this Monday, July 29, tuloy po tayo. Itong nakaraang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, State of the Nation Address, nasabi niya doon sa kanyang SONA yung pagtaas ng sahod ng lahat ng kawani ng gobyerno, kasama rito yung mga guro, kasama din diyan sila Sir Bong. At hindi lang salary increase ng mga kawani ng gobyerno, ng ating mga guro. Sabi ng ating Pangulo, next year, 2025, ay makakatanggap ng medical benefits, medical allowance, yung ating mga guro or lahat ng kawani ng gobyerno. Nilinaw natin sa aking vlog na yung salary increase natin na binabanggit ng ating President Bongbong Marcos ay ito yung SSL 6. At itong SSL 6 ay magsisimula ng unang tranche this year 2024 at magpapatuloy ito hanggang sa ika-4 na taon till 2027 yung huling tranche. Tama ba si Sir Bong? Kasi yung SSL 6 ay 4 na taon. At bukod doon sa salary increase, nabanggit din yung expanded career progression na sabi ng Pangulo, walang guro ang mag-retire ng Teacher 1. Speaking of medical allowance, sabi ng ating Pangulo, next year, 2025, magsisimulang tumanggap yung lahat ng kawani ng gobyerno, kasama yung ating mga guro ng medical allowance. Alam nyo, napaka-importante sa ating mga guro or personnel ng DepEd itong medical allowance kasi ang mga guro ay prone sa sickness dahil sa klase ng kanilang trabaho. Alam nyo, actually, dapat entitled yung ating mga guro doon sa tinatawag na hazard pay, kaya lang hindi naman nabibigyan ng hazard pay yung ating mga guro. Kaya itong medical allowance na ibibigay taon-taon ay malaking bagay para sa ating mga guro. Itong medical allowance ay hindi lang exclusive for public school teachers. Kasi sa SONA ni President Bongbong Marcos, sabi niya makakatanggap ng medical allowance ang lahat ng kawani ng gobyerno. Tayo naman sa DepEd, particular sa ating mga guro, lahat tayo, lahat pati ng teaching, makakatanggap din tayo lahat ng medical allowance kasama si Sir Bong dyan. At itong medical allowance, sa pagkakaunawa ko isa sa option nito ay pwede nating ikuha ng HMO. Kasi itong HMO, uso ito sa mga private companies. At alam ko, maganda itong HMO pag ito ang
inavail natin. Pero ang HMO, ang observation ko, malaki din yung hulog. Tama ba ako? Itong medical allowance na ibibigay sa atin simula 2025, next year na yan, ano? Iba pa ito sa PhilHealth na benepisyo natin. So, ang tanong, Sir Bong, cash po ba yung medical allowance na yan, ano? Alam nyo, most likely, cash ito kasi medical allowance ang ginamit na term. Tama ba, Sir Bong? Sir Bong, monthly po ba yan? Hindi pa malinaw kung ito itatanggapin ng monthly next year, ano? Or one time in a year, pwedeng ganito. Kasi kung ikukuha natin ng HMO, di ba yung mga HMO, minsan ang bayad dyan ay quarterly. Tama ba ako? Yung payment ay quarterly. Anyway, itong mga query natin na ganito ay aalamin pa natin at malalaman din natin ito kung ibibigay ito ng sinasabi natin monthly ba, quarterly ba, o one time, big time yung medical allowance. Puntahan naman natin yung career progression kasi maraming guro ang gustong pinag-uusapan itong career progression. Di ba ang sabi, walang guro ang magre-retiro ng Teacher 1. So itong tinatawag na expanded career progression ay tuloy na. Alam nyo, dear teachers, kahit na may pronouncement na ang ating President Bongbong Marcos at ang ating DepEd Secretary Sani Angara about career progression, mag-aantay pa tayo ng DepEd order ng mga guidelines ng career progression. Kasi by this time ay talagang wala pa. Kung ang palaging tanong ay tuloy pa ba ang career progression, tuloy na yung career progression. Kung kailan may implement yung career progression or kung kailan magsisimula yung career progression, ito yung bagay na hindi pa malinaw. At speaking of career progression again, just in, kanina lang ay pinangunahan ni DepEd Secretary Sani Angara at Secretary Amina Pangandaman ng DBM yung signing ceremony ng Implementing Rules and Regulation or IRR ng Expanded Career Progression known as Executive Order 174 Series of 2022 entitled Establishing the Expanded Career Progression System for Public School Teachers. Alam nyo, baka next month lang maglabas na ng DepEd order ang ating DepEd Secretary tungkol dito sa career progression. So, tuloy na talaga itong career progression. Maraming salamat sa inyong lahat.